Konnichiwa! Welcome to my Jet TV. Ako po si Jet. Ang ating pong pag-uusapan today is uses of particle wo or o in a sentence. Handa na ba kayo? Let's start! Ngayon, iisa-isahin po natin ito kaya ihanda nyo na po ang inyong papel at ang lapis or ballpen at mag-start na po tayo. Para mapadali po tayo at hindi po sasakit ang ulo natin, meron po akong ibibigay na formula sa inyo para mas mapapadali po kung paano po aga ginagamit ang o. Ang basic formula po natin ay meishi plus wo or o plus doshi. Ngayon nakalagay dyan ha, meishi is noun plus wo or o plus verb. Ang gamit or different uses ng particle o sa Japanese sentence. Number 1, with verbs of action, direct object. Number 2, with verbs of movement. Number 3, with verbs of living or exiting. Number 4, with verbs of giving, receiving. Number 5, with verbs of expressing perception. And number 6, in fixed expressions. Umpisahan po natin sa number 1 with verbs of action or direct object marker. Halimbawa, hong wo yomimasu. Hong wo yomimasu. Umpisahan natin din sa formula. Noun plus wo plus verb. Ngayon, ang noun dyan is hong. Book. I read a book. Book is hong. Book. Hong wo yomimasu. Hong wo yomimasu. Ang verb niya is yomu, yomimasu, read, yomimasu. Di ba ang book ay ginagamit para basahin, to read, di ba? So, ang direct object niya dyan ay hong. So, ang action na pwedeng gamitin sa hong is the yomu koto, yomimasu. So, ang mangyayari dyan, halimbawa, bigyan ko pa kayo ng isang example, ha? Eiga wo mimasu. Eiga wo mimasu. Ang eiga is movie. So, ano bang ginagawa sa movie? Ano bang action na ginagawa sa movie? Is to miru koto. To watch. Nano, dakara. Kaya po, ang magiging ano dyan is wo. Eiga wo mimasu. Nagja-jive yung action dun sa direct object. Kung ano yung object na nagdi-describe doon. Halimbawa, another example ha, halimbawa, para saan ba ang sapatos? Para saan ang sapatos? Para isuot. Isuot, parang ganun din. So, kutsu wo hakimasu. Kutsu hakimasu. Haku, suot. So, ganun yun. Ang with verbs of action. So, kung ano yung ginagawa ng direct object mo, yun ang action niya. Yun ang verb niya na ginagawa niya. So, ang gagamitin na particles doon ay wo. Particle o. Ne? So, hong o yomimasu. Eiga wo mimasu. Kutsu wo hakimasu. Ano pa? Halimbawa, hamburger. Ano bang action na pwedeng gamitin sa hamburger? Kakainin mo ang hamburger. Alam naman tititigan mo lang siya, di ba? So, hamburger o tabemasu. Hamburger o tabemasu. Ganun yan. Okay? So, yun ang number 1. Number 2 naman tayo. O, na-get nyo na ba? Okay, number 2. With verbs of movement. Movement. Path marker. So, ito yung ginagamit na verb na motion. Yung gumagalaw siya. Gumagalaw. Lahat naman gumagalaw. Action kasi yan eh. Example ng mga movement is toru. Toru. Yung dadaan. Wataru. Wataru, yung magko-cross. Magko-cross ka or tatawid, makatawid. Yun yung movement. Verbs of movement. Toru, wataru, ne? Okay, so example. Koen wo sanpo shimasu. Koen wo sanpo shimasu. So, ang formula natin is noun plus wo plus verb. So, ang noun dito is koen, park. Park. Ang verb naman doon ay sampo shimasu. Sampo shimasu. Ang sampo meaning walk, yung maglalakad ka or mag-ano ka, walk through, yung maglalakad-lakad lang, ganyan, magsasampo. Ne? Okay.
Another example naman dun sa verbs with verbs of movement, hashi wo watarimasu. Hashi wo watarimasu. Ayun yun, no? Hashi is bridge. Ngayon, watarimasu is wataru, yung magko-cross or makatatawid. Tatawid, watarimasu. Hashi wo watarimasu. I cross the bridge. So, number 3 na tayo nagamit ng wo with verbs of giving or receiving. Requesting or giving something. So, pareho lang rin yun. So, bigyan ko kayo ng example. Ganun pa rin ang formula. Nouns plus wo plus verb. Okay. Now, example. Mizu wo kudasai. Mizu wo kudasai. So, nagre-request ka. Kudasai, please. Ganyan yan, ha? So, ang mizu is the noun. Wo at kudasai. Please, give me. Give me. Action pa rin yun. So, magiging wo ang particles niya. Please give me water. Mizu wo kudasai. So, number 2 example. Bigyan ko kayo. Chiketo watashimasu. Ano yung chiketo? Ticket. Ticket yan, ha? Watashimasu. Giving. Watas. Yung watashimasu is ibibigay. So, giving and receiving, kudasai and watashimasu. Alright? Hand over the ticket. Giving and receiving. Number 4 na tayo ng gamit ng particles. Okay. Nagigit nyo ba? Parang magulo. Hindi ba ako nagugulo? Hindi ba kayo nagugulahan? Okay. Ano naman ang gamit? Number 4. With verbs of living and exiting. Living, aalis or mag-exit, lalabas. Ano-ano ba ang example ng living or exiting verbs katulad ng deru, yan, deru, hanareru. Hanareru yung lalayo. Hanareru, deru. Yan yung mga living or exiting verb. Example, heya wo demasu. Heya wo demasu. Deru is, pag ginamit siya sa mass form, magiging demasu. Noun is heya. Particle wo plus verb. Heya wo demasu. Okay, so another example. Nihon wo hanaremasu. Nihon wo hanaremasu. Huwag po kayong maano rito, ha, malilito. Nihon wo hanaremasu. Exiting or leaving. Lalayo siya. Hanaremasu. Hanareru meaning, hanaremasu meaning ano siya, ha? Verb ito, hanaremasu. And may noun ka, which is nihong. Nihong is the noun. Wo hanaremasu. Huwag po kayong magkakamali. Paminsan magiging nihon ni hanaremasu to ka. Hindi yun pwede. Nihong wo hanaremasu. Nihong wo hanaremasu. Okay, basta may verb siya, ha? Tapos, living on exiting. Hanareru, deru, or demasu, pag mass form. Okay! Next na gamit po tayo with verbs of expressing perception. So, ano na naman to yung mga napiperceive, na daramdaman natin, or nasisense natin, napiperceive natin, na mga verb. Ano mga verb ba ito? Okay, let's look at the diagram or the example. Ganun pa rin ang formula. Noun plus wo plus verb. Okay, so, ongaku wo kikimasu. Ongaku wo kikimasu. Yan yung perception, di ba? Nararamdaman mo, naririnig, nahahawakan, nalalasahan, nakikita. Yan ang perception, ha? So, ongaku wo kikimasu. Kikimasu. So, I listen to music. Di ba ang pakikinig is an action word. So, verb siya, ha? Yan. Next! Sabi ko kanina, lahat ng nararamdaman, naririnig, nakikita, naamoy, nalalasahan. Yan yung mga perception. So, number 2, niyoi wo kanjimasu. Niyoi wo kanjimasu. So, ang niyoi, ang amoy, nararamdaman daw niya, kanjimasu. Yan. So, basta lahat ng verb na napaperceive mo, nasisense mo, yun ay wo particles yan, ha? Next na po tayo. Last na gamit ng wo particles is in fixed expression. Ano ba itong fixed expression nito? Shimasu. Shimasu. Shimasu is pag sa dictionary form is suru. Suru, pag mass form, shimasu. Okay. Ano ba to? Ang shimasu, di ba, suru is doing something.
verb pa rin yun. Noun plus wo plus verb. Pare-pareho lang ang formula niyan. Osewa oshimasu. Osewa oshimasu. Ang osewa is taking care. Take care. Inaalagaan. Take care of someone. I take care of someone. Osewa oshimasu. Take care, di ba? Nag-iaalagaan mo is verb. Action word yan. Okay, next. Benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Benkyou, mag-study. I study. Ru form or mas form lang yan. Yun lang ang pagkakaiba. Pero the same pa rin, wo particles ang gamit dyan. Ayan guys, nalaman na po natin ang 6 uses ng particles wo sa Japanese sentence. Sana po nakatulong ako sa inyo. Ngayon, kung meron po kayong mga request kung ano pong gusto nyong pag-aralan natin sa ating next na video, pwede po kayong mag-comment sa ibaba at gagawin po natin ng video yung request ninyo.